Ah, ang course director ko si Captain Ruben Ginolbay. May snappy course director. Regarding pala dun sa Lamitan Sage, umpisa nung dito pa kami sa CAG, actually hindi namin alam yung mission namin the time kasi kulang ng briefing kasi ang sabi, pagdating ng 103rd Brigade ba yun? Sa Isabela, doon na yung final briefing. Actually, umalis kami dito, umabot kami sa Zamboanga. Siguro nasa ano yun, 2200. Then after that, sumakay kami sa Naval. Then, pagdating namin doon sa Lamitan Port, actually, 70 kami na nag-advance. Kasi, tapos yung iba na left behind. Ang advice sa amin, pupunta kami doon sa brigade para bigyan kami doon ng equipment. Kasi yung baril ko, M203, turnover namin sa class 143 kasi magti-test mission na rin. After noon, yung baril ko, nag-move kami, walang handguard. Tinitis ko lang yung sa magazine lang hawak. After noon, pagdating namin sa port, yung may parang napansin ako may dalawang tricycle bullet doon target sa namin sa barko, pero binabaliwala lang namin. Naggansyawan pa kami ng body ko si Ranger Celestial at saka si Ranger Nabayra kasi tingnan mo may putok na, baka ito na yung sabi ni Ranger Celestial, pasubo ka talaga body, sabi ni Ranger Celestial. Hindi, ang sabi ko kasi kay Ranger Celestial, sabi ko, mauna tayo kasi para mauna tayo mag-relax doon. Sabi ko. Bakit hindi nyo akalain na Hindi. magbagal yung pupuntahan nyo, sir? Yes, sir, kasi yung ang briefing doon, pupunta muna kami doon sa brigade. After noon, bigyan kami ng mga complete na equipment bago briefing. Bago i-brief yung ang mission namin. After noon, dumating na yung dalang 6x. May 18 IB yata na 6x . Tapos may escort. Sabi ko na naman, mauna naman tayo doon. Mauna tayo. Una first na 6x tayo, buddy, sabi ko. Yung si buddy si Celestial, sabi niya, sige, mauna tayo. Siyempre, kabats ko man yun, sir. Saka ka-unit ko. Sabi niya, sige buddy, mauna tayo. Sabi ko sa kanya, mas maganda yung mauna tayo para pagdating doon sa brigade, makarelax tayo. Yun ang akala ko. Pero may mga putok na. Hindi ko alam na para sa amin pala yung putok. Ang pagkaalam ko, yung yung ganun talaga yung sitwasyon ng Basilan. Kasi first time ko rin na nakapunta sa Basilan. After noon, na kami sa 6x, nag-move, madilim. May mga kunting putok. Pero yung pala, yun na pala yung time na inoccupy ng Abu Sayyaf yung simbahan. Na wala kayong kaalam-alam? Na wala kami kaalam-alam, sir, kasi yun nga, wala pang briefing. Nung pagdaan namin doon sa ambush site, actually, zero visibility talaga. Hindi namin alam ang pagkaalam lang namin, building, pero hindi namin alam yun the time na simbahan. Pero yung right flank, alam namin na school. Pagka dating talaga namin doon sa Kilingson, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kasi first time ko rin na
nasubukan na maambus ng ganon karami na putok. First time ko lang yun. Hindi ba yung putukan nun na sir? Kasi Eh, gaano patindi yung ano nila, volume 5 nila. ma-estimate ko yung mag-firing nga tayo sa firing range kahit 10 ano lang sir, performer, grabe na ang putok. Yun talaga ang estimate ko, mga nasa 60 to 80 person ang putok na yun. Hindi ko maintindihan yung putok, then sa 6x nasa right flank ako, nakikita ko sa left flank doon sa simbahan, yung parang kung gabi kasi ang putok ng baril, parang star, nag-ano lang. Arrrr. Hindi mo maintindihan. Ang inuna ko kasi may pak yung sa likod ko, na classmate ko natamaan, hindi ko lang na kung si Late Domingo. Hindi ko alam kung si Late Domingo pala yon. Ang inuna ko, yes sir, sa likod. Then, si Patok nasa kaliwa ko na side sir. Then, siyempre ako, nag-severe left na ako kasi alam ko nasa left flank yung yung kalaban, nasa building. Kasi, tumalon ako, inuna ko yung ulo para sureball talaga na kahit matamaan yung likod ko man o paa ko man, mabuhay pa ako, inuna ko. Tumbling ako sir. Then, nakita ko yung nakapader. Inakyat ka agad namin, sir. Hindi naman, parang hindi ko alam, sir, paano namin nakyat yun. Kasi, siyempre, yung adrenaline natin, sir, hindi natin alam. Doon, pag na-occupy na namin yung pader, doon sa elementary school, yung iba, nandun pa sa 6x, yung iba, hindi pa nakaakyat sa kami na yung nagiging, kami yung cover fire sa kanila, para makatawid sila doon sa pader, doon sa school. Kasi that time, yung harap talaga na, yung doon talaga kami inambos, may malaking akasya. Akasya ba yun o mangga? Tama talaga. Pag makuha mo yun, at saka yung mga building, may building din doon. Pag makuha mo yun, sureball na hindi ka na sir, hindi ka na matamaan. Then after noon, narinig ko na si Sergino nagasigaw 142. Pati kami nagsigawan na rin kami kasi si Sergino na nag-alala na rin sa sitwasyon namin. Tapos yung ibang na-wounded nagasigaw na, sir, tulungan mo kami. Sir, tulungan mo kami. Kami, kasi hindi man pwede lahat magtulong kasi siyempre yung iba mag-security. Kami, nag-maneuver kami sa likod para mag-security. Naririnig na lang namin si Sergino na gina-first aid niya yung yung wounded at saka yung na on the spot. Sa lahat na ma-wounded at saka yung namatay, siya talaga nagbuhat nun. Kasi wala nang nag-attempt doon ng mga classmate ko kasi kumbaga na bigla lang siguro or na Classmate mo, bakit si Captain Ginolba yung, di ba? Yung official niyo, bakit wala nag-attempt na magbuhat? Ba't siya? yes sir, yun nga sir, kasi Shock na. may kunting shock at saka continue yung putok sir. Continue yung putok. Doon ako nabilib kay Captain Ginulbay sir kasi habang nagaputok yan sir, si Captain Ginulbay nag-supervise yan sa tropa. Habang nagaputok yan, nagatayo lang yan sir. Ginaano niya yung na wounded, yung namatay, siya mismo nagbuhat sa namatay. Naiwan pa nga yung utak ni Late Domingo sir kinuha niya pa sir. Sa ugali niya sir, bawal mag-iwan ng bakas. Kinuha niya pa. Tapos nagsigaw siya sa amin na, 142, sir, sabi, sir, mag-ano na kayo, kumaga, sabi niya, hindi na ko kasi yun sir, parang na ko doon yung sabi niya, mag-severe left muna tayo. Kumbaga magtago ba para hindi matamaan. Nung time sir na volume fire talaga,
Sabi ni Sir Ginulbay, oh, 142. Sigaw na naman siya, sir. Kami, sir, sigaw rin kami, sir. Kahit kasi magsigaw kami, sir, hindi maano nung kalaban nung that time, sir. Kasi zero visibility talaga, sir. Madilim. Hindi kami maano, sir. Hindi ano kung saan kayo. Yes, sir. Kasi madilim. Tapos may pader na, sir. May puno pa. Then yung ano, sir, nag-all around security kami, sir. Kaya baka mamaneuver kami ng ano, sir. Siyempre, mag-focus kami doon sa simbahan. Baka may nag-maneuver sa likod. Ako nag-ano doon, sir, sa likod. Ikaw ang... Yes, sir. Kami nag-ano doon, sir, nag-occupy doon sa likod, sir, para mag-security. Then, marinig ko lang kay Sir Ginulbay, sir, na nagaysigaw. Then, after nun, sir, may yung si Ranger Biraki, sir. 4 yata kami doon, sir. Nagbalik ako doon banda sa ano, sir, doon banda sa kay Sir na ano, kay Sir na Ginulbay. Nakikita ko si Sir Ginulbay, sir, na ginaano niya yung ano, ginatali niya yung na-wounded. Tumulong na rin ako, sir, kasi nasa likod naman yung ano, sir, yung mga wounded at saka yung on the spot, sir, nasa likod ng building. Hindi na makikita ng Abu Sayyaf, sir. Pero bakit si Captain Ginulbay naman? Bakit wala kayong classmate? Ang nagiging motivation ko talaga, sir, naging reference ko si Captain Ginulbay. Dahil maganda yung pinakita niya, sir, na katapangan. Nasa tamang lugar, sir, kasi hindi lang sa sobrang tapang yung ginawa niya doon, sir, eh. Yung tamang ano, yung skill niya, sir, na-adapt niya talaga, sir, kasi kung puro tapang ka lang, doon ka lang nag-focus. Sa kanya, sir, lahat na tropa, sir. Tulad ng ginawa mo na nag-best ka. Ganun ginawa mo? Yes, sir. Binalikan ko talaga sila, sir, yung the time, sir. Sige, tuloy na. Pagkatapos nun, sir, 0530 Hotel yata yun, sir. Siyempre, maliwanag na, sir. Nagtiyuan kami, sir, na nagpaano kami kasi dumating yung bakal, sir, eh. Nandun yung bakal at saka yung hammer na may 50 caliber sa pulis. Nagtayuan kami, sir, para at least ma-recognize na tropa. Para yung mga wounded namin, sir, maibak na sa ospital. Anong oras yun? Ano na yun, sir? Mga 5:40 yata, sir. Umaga. Maliwanag na, sir. Pero nandun pa yung kalaban sa ano, sir. Sa taas, sa building. Pero nun, sir, ang advice ni Sir Ginulbay na mag-reposition kami kasi ano na, sir, eh. Maliwanag na. Mag-reposition kami dun banda sa round ball. Round ball, papuntang Claret na yun. Yes, sir. Yes, sir. Kasi nagsimula kayo sa eskwelahan. Yes, sir. Round ball, punta na sa likod. Yes, sir. Doon na ako, sir. Ngayon, yung patay, sir, nandoon pa. Tapos may si Ranger Celestial ang nagbantay doon. Bumalik rin ako, sir. Kasi may mga ano rin na tao, sir, na takot, parang takot na hawak sa patay, sir. Binalikan ko doon, sir, kasi ayaw kong iwanan yung classmate namin, sir, na ano, nandun yung patay. Sabi ko, buhatin natin para isabay natin sa reposition. Yun, sir, binuhat namin. Doon ko nga na ano, sir, na-experience yung pag mga ilang oras na pala yung patay magtigas. Yun, kung ano yung forma niya na namatay, sir, yun dala yung forma niya, sir. Yun nga, sir. Gipa-street ko pa yung katawan niya, sir, para maano lang, sir, magiging comfort. Ako, sir, takot man ako sa patay, sir, pero sa ganun na situation, classmate ko pa, nakita ko talaga yung, ano, naawa ako, sir. Binalikan ko, then binuhat namin, sir, para mag-reposition. After nun, sir, pero andun nga yun, in-explain ko yan fully sa mga tao na hindi lahat ng giyera ay napaghahandaan. Ngayon, kaya kayo nag-training, talo tayo ranger, kahit kakamao, kahit kagatan, makikipaglaban tayo because that's what expected of us. Kasi no doubt about it, yung
leadership, combat leadership mo doon, talagang you had to rise up to the occasion and be, commander doon. Pero what no one expected, but I expected na gagawin mo yun dahil is yung mga conspicuous acts of Jalan Primo. And for this final part nito, pwede mo bang sabihin ano yung mga solid mo na conspicuous acts of Jalan Primo na voluntarily or involuntarily ginawa mo to save a few people? And pwede ba sa final part, pwede mo bang i-mention yung mga tao mo, namatay na tao mo, and ano yung naging part nila sa experience mo? Yun nga yung isang ano dyan, kasi hindi naman tayo para kwento. Pero mas mahirap din siguro kung yung mga wala doon na sila magkwento. No? Mas mahirap yon. So, ito, ikukwento natin dahil para sa mga namatay, no? Magbigyan sila ng hustisya. On my part, ang nakita ko doon na hanggang ngayon, hindi ko maisip na yung pala ang mangyari na gagawin. Yung una, yun, sinabihan ko na yung mga tropa, iligtas nyo na yung mga sarili nyo para may magsabi kung ano yung nangyari sa atin dito. Single-handedly, pinan natin yung mga, binuhat natin yung mga wounded, saka mga patay. Itinago isa-isa. Mabuti nga itong mga ibang kasama natin na kwan din sila na hindi sila nawawalan ng loob para lumaban. Tapos yun, nung tinakbo ko yung nurse pala yun, nurse yung nailigtas ko doon staff nurse ng Lamitan Hospital na civilian. Tinakbo natin sa gitna ng mga umatikabong bala. Pagdala natin sa sa tingin ko, yun yung dala na rin ng siguro, parang sense of duty yun. Yung tinala natin, tayo yung personally nag-risk ng na mag-assault sa mga kahit paulit-ulit na namatayan na nga tayo doon. Pero hindi tayo nag-give up sa mga namatay. Yun nga yung isang yun yung isang meron akong personal na promise doon sa isang tao bago mamatay. Ipaghabirin sa iyong pamilya. Hanggang ngayon wala pa akong nagawa in my personal capacity. So, I hope na magbiyayaan tayo ng konting swerte para yung personal fulfillment man lang na masabi natin nagawa na para doon sa isang kabady. Ito na yung promise ko sa'yo. Hindi ko pinabayaan ng pamilya. Personal ba na tulong ng galing sa akin? Sino yun? Si PFC Patok. Medyo severely injured siya nung binuhat ko. Binabandage ko nung kasi yung tamaan sa tiyan. Binabandage ko siya. Sabi niya, sir, hindi ko na kaya. Bahala ka na sa pamilya ko. Ang mali pala doon is kung ina-attend ko yung ibang mga wounded, uminom siya ng tubig, kaya yan yung nag-trigger. Mahirap pala yun yung pag-wounded ka tapos inom ka ng tubig. Hindi ko napigil kasi tingin ko si Pomeros yung binabandage ko noon. Naubos nga yung t-shirt ko, wala na akong t-shirt sa puro tourniquet saka Umaga pa lang yan. gabi. Gabi. Ubus ka sa katotourniquet.
Yan, si Del Rosario, nalaman ko lang kanina na namatay na. Isa rin yun na grabe yung bandage ko sa paa niya. Tinanong ko sa tropa, bakit namatay? Sabi, sir, siyempre, napilay, hindi na yung ranger na addict sa jogging, tapos masugatan ka o mapilay ka. Yun ang pinaka-the worst na wound ng isang ranger kasi sa atin, puhunan yung paa. Hindi siya maka-jogging, hindi siya na heart attack na pala. Halos Bakit lahat. naging defining moment? Hindi ko lubos, yun yung isang, marami tayong mga combat experiences. Pero yun lamang tayo kasi naka-prepare ka, naka-plano, meron ng plano, may preparation. Ako, madali lang namang makipag-gera lalo kung andyan yung support mo. Pero dun sa lamitan, talagang unexpected na mangyari yun. And you have to rise up beyond yung capacity mo na bilang yung ranggo mo bilang kapitan. Kapitan lang ako. Hindi, andyan yung pulis, andyan yung kapgo, andyan yung tropa, andyan yung armor, hindi ko kayo. Pero kailangan i-orchestrate ko lahat yung mga yun. Dahil ako lang yung nandun. Ako yung sa tingin ko that time, inaako ko na yung responsibilidad na volunteer na ako na maging commandant doon sa ground kasi nobody else was doing it. Kaya sa maghanap pa ako. Iniisip ko noon, siguro dumarating talaga sa pagkakataon. Yun yung maibigay sa'yo, and you will be judged and defined by the actions na gagawin. Isa lang ang pumapasok sa isip ko. Hindi ko ipapahiya yung ranger. Siyempre, pinanggalingan natin. Maipakita ko sa tropa ko. Ano yung standard na sundalo. At saka siyempre, sa mga kababayan natin na andun na nga parang pelikula, nandun silang nanonood. Ano na lang masasabi nila sa isang opisyal na walang ginagawa? O lahat na lang maisip kong gawin na pwedeng gawin, yun, ginawa ko na lahat. So, siguro to the day that yung last day ko dito sa mundo, wala akong pagsisisihan. So, lahat ng actions na ginawa ko. And masabi ko na nagawa ko lahat. So, anong masabi mo sa class mo? SR class, ikaw ang course director. SR class 142. Manila. Graduate na sila noon, di ba? Graduate na sila. Graduate na. Tapos ginawa ko yung provisional company. Deploy. Walang ka-order-order. Hindi nyo alam ang mission. Ano masabi mo sa attitude ng sundalo na gano'n na flexible, tapos nakarinig ka ba ng mga murmuring gano'n? Wala. Nakita hanga ako sa lahat sa kanila. Kaya nga itong para sa kanila actually. Lalo na sa mga, totoong hero dito, yung mga namatay ng mga members ng class. They paid the sacrifice and they died like a soldier should. Yun naman yung hindi naman masabi na walang kwentang kamatayan. And siguro, yung kanilang heroism, it is our duty, kami yung mga moral duty ng mga nabuhay para ikwento yung katapangan nila. Pwede mo bang ito final kahit ilang minutes? Pwede mo bang kalamatan yung Cordillera heritage mo? Kalamatan yung mga kababayan mo na grabe yung support dahil dun sa nagawa mo. Individually, collectively, but leadership dito sa Lamitan incident. And others, kasi dapat may kwento mo rin yung itong mga matitinding encounter, pero sigito mo na. Sa aking mga kababayan, siyempre sa Cordillera, alam ko naman na likas sa atin na maging matapang. Kahit sino siguro na mga kabayan natin na malagay sa ganoong sitwasyon, kayang-kaya niyang gawin. Baka mas mahigit pa. Kasi yun sa atin. Hindi natin iiwanan yung kasama natin. Para din tayong mga ranger, walang iwanan. Lalo kung sa panahon ng kagipitan. Pasalamat ako siyempre sa mga
tao sa amin, sa village namin, no? Sa Kudog, sa mga naririnig nating kwento simula nung pagkabata. Dahil doon nahubog yung ating, yung ating pagkatao. Of course, sa tatay ko na laging nagbibilid sa akin na ganito ang ng pagiging lalaki, yung ethics ng war. Hindi naman tayo diyan. Sa amin kasi kahit ano pang galit mo doon sa isang tao, bawal gumalaw ng bata, bawal gumalaw ng babae. So exempted sila sa giyera. Saka siyempre respeto sa mga matatanda. Nagawa natin lahat 'yan. At sabi ko kahit saan ako na-deploy, laging baon-baon ko lahat ng mga habilit sa atin, yung sinasabing paniyo. Yung mga bawal na gagawin sa gera. Kasi kahit sa gera, merong ethics yan. Ethics of war. Hindi natin na-violate yan. Sa mga taga-subaybay at mga sumusuporta. Pasalamat kami sa yung mga panalangin. Siguro dahil sa yung mga panalangin, hanggang ngayon, buhay pa tayo para tuloy na magsilbi at sa pagsisilbi ng bayan, hahabi ng magandang kwento na pwede natin. Yun lang naman ang ipon ko na pwedeng i-share sa inyo. Puro kwento lang. Sa mga kabataan, di ba, tayo pendiente, bayan. Ano masabi mo, ito tumatanda na tayo konti, ano masabi mo sa pagsisilbi sa bayan? Considering ano yung concept mo ngayon ng service to the country? Yung pagsisilbi sa bayan naman siyempre kami hindi na tayo confined ngayon sa pagiging sundalo. Ang pagiging bayani hindi lang sa giyera naman, sa mga kahit nasaan ka. Magiging bayani kang anak, magiging bayani kang kapatid. Maging bayani kang Pilipino kung sinusunod mo yung ano yung dapat gawin ng isang mabuting mamamayan. At siyempre, yung pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan. Galing din tayo sa eskwelahan, sa UP. So, yun naman yung pride natin doon. Bilang isang scholar ng bayan. Yung pagsisilbi sa bayan. Laging ang isipin, ano yung magiging epekto sa kapwa Pilipino. So, sa mga kabataan ngayon, pero ini-encourage ko kayo magsundalo. No? Pero hindi lang sundalo ang bayani. Actually, lahat, kahit saan ka man, kung maging congressman ka at gumawa ka ng mga maayos na batas, ikaw unlad ng bayan. Bayani ka. So, sana maging bayani tayo kung nasaan tayo. Bilang anak o bilang estudyante man. Maging bayani kayo sa mga magulang. Bayani kayo sa mga teacher. At kung ikaw ay isang atleta, maging bayani kang atleta. Huwag mong ibenta yung mga laro mo. Yung mga ganun ba? Yung disiplina. Sabi nga na dati pa lang, karoon tayo ng disiplina. Yun lang sa tingin ko, kung lahat ng Pilipino disiplinado, lahat masabi natin bayani tayo lahat.